Hi everyone! Isang overpriced at copyrighted na sombrero ang kumakalat at ibinibenta sa online ngayon. Sa video na ito ay pag-usapan natin kung bakit hindi tama ang diskarte ng tambay cap na ito na posibleng hindi tumagal at bumagsak sa katagalan. Panoorin natin ang video na ito. Ito po ang tambay cap na kumakalat sa social media at online store ngayon. Sa halagang 1,600 pesos ay mabibili mo na ang tambay cap na ito. Kung mapapansin nyo ay sobrang mahal naman yata compare sa paggawaan ng cap dun sa Biñan, Laguna. Sa Biñan, Laguna ay sa halagang 300 to 600 pesos ay pwede ka lang makapagpagawa ng sobrang quality na sombrero. Pero wala na tayo doon. Kung may bumibili naman ng tambay cap sa halagang 5,000 pesos, 10,000 pesos at kahit pa 100,000 pesos ay basta may naniniwala na may value ang tambay cap ay wala nang magiging problema sa presyo kung iyon ang gusto ng seller. Yun nga lang, ang disenyo ng tambay cap na ito ay hindi tumutugma sa mahal na presyo na dapat makikita sa disenyo ng cap. Ito ay dahil malaki ang pagkakahalintulad ng tambay cap na ito sa disenyo na makikita natin online. Katulad na lang nitong tambay cap wasak version. Ito po ay malaki ang kahalintulad sa Vancouver Grizzlies basketball cap. Yung kulay at font ay kuwang-kuwa. Inalis lang yung bare na design, pero kung pagtatabihin mo ang tambay cap at Grizzlies cap ay talagang malaki ang pagkakahalintulad. Baka nga nakapagsuot mo ang tambay cap sa pampublikong lugar ay mapagkamalang ka nakasuot ng Grizzlies cap. Kaya ang sasabihin ng makakakita sa iyo ay fake yung suot mong sombrero. Dahil sa halip na Vancouver Grizzlies ang nakalagay sa cap mo ay tambay cap ang disenyo dyan. Hanga din ako sa idea ng may-ari ng tambay cap na ito. Dahil naglabas lang siya ng 100 to 100 pieces ng Grizzlies design para sa magmukhang rare. At kapag naubos na daw, ay magmamahal ang tambay cap na yan. Pero kung titingnan mo naman, ay papaanong tataas ang value ng tambay cap wasak na yan? Katulad yon ng Grizzlies cap. Lalabas pa nga na mas mababa pa ang value ng tambay cap wasak na yan dahil hindi naman original ang pagkakagawa ng design ng tambay cap wasak na yan. Pwede pang kasuhan ng Vancouver Grizzlies ang may-ari ng tambay cap wasak dahil sa kinopya ng tambay cap ang kanilang Grizzlies cap design. Ang may papayo ko dito sa may-ari ng tambay cap ay kumuha siya ng graphic designer na gumagawa ng artistic design. Isa lang kasi ang instruction ng may-ari ng tambay cap na ito. Ito ay gawing kahalintulad ng design ng mga basketball cap ang design ng tambay cap. Sa totoo lang ay mas madali yon para sa isang graphic designer kasi may idea na kung anong gusto ng may-ari ng tambay cap. Katulad na lang nitong tambay cap wasak na kukunin lang ng graphic designer yung design style ng Grizzlies. At yun na, tapos na yung design. Hindi na niya kailangan ipa-approve kung tama ba yung pagkakagawa niya dahil kahalintulad ito ng mga basketball cap design. Although, mas gusto ng mga ilang designer na gumawa ng sarili nilang concept. Doon kasi ay naipapahayag nila ang kanilang sariling style na hindi gumagaya sa gawa ng iba. Maraming mga graphic designer na nangangailangan ng projects at hindi mahihirapan ng may-ari ng tambay cap na makahanap. Doon lang sa Philippine Graphic Artist Group ay may 300,000 plus na graphic designer na naghahanap ng project na pwedeng pagkunan ng design para sa tambay cap. Katulad na lang nitong tambay cap wasak na ito, pwede namang hindi gayahin yung Grizzlies basketball cap para magmukhang unique ang tambay cap. Katulad na lang nung pader kung saan lalabas doon yung tambay logo na parang winasak ng tambay logo yung pader. Sa ganung paraan ay mabibigay mo yung idea na wasak na hindi ginagaya yung Grizzlies basketball cap. Isa pa ay yung kulay ang nagiging trademark ng isang brand or company. Katulad na lang ng paggaya ng tambay cap sa kulay ng Grizzlies basketball cap. Kahit alisin ng tambay cap ang word na Grizzlies, ay ang maalala pa din ng mga tao ay ang Grizzlies dahil sa kulay na ginagamit ng tambay cap.
Kaya may papayo ko dito ay mas maganda kung magkaroon ng ibang kulay na design ang tambay cup para hindi ito magmukhang katulad ng mga design sa mga basketball cup. Isa ko pang napansin dito ay yung pangalan ng kanilang brand na Tambay. Ang Tambay po ay isang katawagan ng Pilipino na kung saan ang tao ay naguubos ng oras sa isang lokasyon na tinatawag nating tambayan. Pero hindi po ito magandang katawagan dahil ang tambay ay isang simbolo ng isang tao na walang ginagawa at naghihintay lamang ng ayuda sa gobyerno. Hindi po ito magandang mensahe para sa kabataan dahil namumulat ang mga batang Pilipino na okay lang na wala silang ginagawa at maging alikabok na lang sa lipunan. Iisipin ng mga batang Pilipino na cool at ang astig maging tambay, pero sa totoo ay ang pagiging tambay ay isang simbolo ng walang silbi. Ang pagiging tambay ay yung mga taong puro asa na lang sa magulang at hindi nagsisikap sa buhay. Sa halip na mag-aral o tulungan ng mga magulang sa gawaing bahay, ang mga tambay naman ay lalabas ng bahay at pupunta sa kanyang mga tambayan na walang ginagawa kundi makipagtsismisan sa kanilang mga kaibigan hanggang dumilim at umuwi na lang sa kanilang mga bahay. Mas maganda na ilagay natin sa isip ng ating mga kabataan ang salitang pagsisikap at hindi ang salitang tambay. Sa salitang pagsisikap kasi ay binibigyan mo ng pag-asa ang isang kabataan na gawin ang lahat ng kanyang makakaya kahit mahirap ang buhay. Hindi tulad sa salitang tambay na parang ang mensahe ay pagsuko at pumunta na lang sa isang tabi habang inuubos ang kanilang oras. Kaya sa tingin ko ay hindi maganda ang salitang tambay dahil mag-uudyok ito sa kabataang Pilipino na maging walang silbi. Para naman doon sa mga nagtatrabaho tapos iniidolo nila ang salitang tambay na brand na ito, ay parang kinukumbinsi nila ang mga Pilipino na wag na lang magtrabaho at tumambay na lang sa bahay. Hindi po ito magandang pag-iisip para sa mga Pilipino dahil sa halip na maging mindset ng mga Pilipino ang maging masipag at pagbutihin ang pagtatrabaho ay kinukumbinsi pa ng tambay cup na ito na maging tamad at maging tambay na lang sa kanilang mga higaan ng mga Pilipino. Paano na lang kung meron kang pamilya tapos mindset mo ay maging tambay? Paano na lang yung asawa mo na umaasa na mabibigyan mo sila ng pagkain sa mesa? Paano na lang yung anak mo kung ang mindset mo ay maging tambay? Ang tambay ay isang simbolo sa isang pamilya ng pagiging iresponsable at hindi karapat-dapat na maging magulang. Kung kayo ay bibili ng tambay cup na ito, ay nasa sa inyo naman dahil pera nyo naman ang ginamit nyo dyan. Pero paano mo naman gagawing regalo ito sa iyong kaibigan kung ang mensahe naman nito ay tumigil ka sa isang lugar at ubusin ang iyong panahon na parang naghihintay na manggagancho? Hindi ba mas maganda na sa halip na tambay ay ang salitang pagsisikap ang gawin nating halimbawa? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.